Blessed Sunday po sa ating lahat. Patuloy po nating awitan at purihin ang dakilang Diyos na lumikha sa atin. Patuloy po nating alalahanin ang kanyang kabutihan, kadakilaan, at kapangyarihan sa umagang ito. At dahil nga anuman yung mga nangyayari sa atin, sa buhay natin, marami man tayong pinagdadaanan, meron tayong makakapitan at alam natin itong Diyos na ating masasandigan, makakapitan ay ang Diyos na buhay. And He is holy, He is great, He is mighty. Ito yung patuloy nating i-declare no matter what happens in our life. God is good and God is great and God is holy. Sabi nga po sa Psalms chapter 77, verses 11 to 14. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. I will ponder all your works and meditate on your mighty deeds. Your way, O God, is holy. What God is great like our God? You are the God who works wonders. You have made known your might among the people. So patuloy niya pong pinapakita ang kanyang kapangyarihan sa atin. Sa araw-araw, patuloy niyang pinaparanas ang pagmamahal, ang wagas na pag-ibig at wagas na biyaya na binibigay niya sa atin. So this morning, let us declare He is our God, na siya ang ating Panginoon, siya ang ating Diyos na buhay, na makakapitan natin, na masasandigan natin, na alam natin tumutupad sa kanyang mga pangako. So, sa umagang ito, patuloy nating gawing awit ng puso ang mga aawitin natin sa umagang ito. Samahan niyo po ako at sama-sama po tayong purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Who can light the fire of 1,000 burning suns, blazing in the heavens? There is only one, He is our God. Who commands the nation, building up and tearing down, silencing his rival? There is only one, He is our God. He is our God. He is our God. Holy, holy, you alone are holy, matchless in your glory, holy God. Yes, Lord. You are holy. Who will come to save us when we turn away His love? Conquer us with kindness. There is only one, He is our God. Yes, He is our God. He is our God. Holy. Holy, you alone are holy, matchless in your glory. No one is like you, worthy. You alone are worthy. We adore you only, holy God. Now to the King on the throne, who was and is to come,
and to the Lamb who was slain be glory. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain be glory. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain be glory. Holy, you alone are holy, matchless in your glory. No one is like you, worthy. You alone are worthy. We adore you only, holy God, holy God. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Glorify you. Praise you, Father. Praise you, Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Truly, there is no other name than the name of Jesus, our Lord and our Savior. We praise you. We glorify you. To you we give you glory and honor. Praise God. Let's continue to sing. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is higher above all things. Let's continue to declare the name of Jesus. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is higher above all things. It's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Jesus, name above all names. Healer, healer, the one who takes all pain. Savior,
risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus' name above. Jesus' name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, declare church. Jesus, Jesus, no other name like Jesus. 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 Name above all names. Healer, Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, name above all names. Healer, Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Shout it, church. Jesus, yes, Lord. Jesus, Jesus, no other name like Jesus. Jesus, Jesus, no other name like Jesus. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Jesus. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. We glorify your name, Lord God. And we will continue to declare your glory and your power. That there is no other name in heaven than the name of Jesus. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. We thank you, Father. But today we will continue to declare your power, your glory, your unfailing love to us, Lord God. We are thankful, Lord God, because of who you are. You are mighty. And you are awesome in power and glory. For this morning, continue to open our hearts, Lord. Continue to remind us, Lord God, your power, that you holds everything, Lord God, in our life. No matter what happened in our life, Lord God, you allow it to happen, Lord God, for us to learn, for us to trust you more, Lord God. For us to depend on your power and on your name, Lord God. We glorify you, Jesus. Continue to remind us, Lord God, your word, your promises to us, Lord God. And this morning, we will open our hearts, open our ears to listen to your voice, Lord God. May your name be glorified, Lord God. May your name be lifted high, Lord God, today. For this is your day. And to you alone, we will listen. And to you alone, we will follow, Lord God.
We thank you, Jesus. We thank you, Father. To you all the glory, to you all the praise. We bring back all the glory and all the thanksgiving to your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang maulan at mapagpalang araw, a blessed church. Sa pagkakataong ito, kunin niyo po ang inyong mga Bible at dinggin po natin ang salita ng Diyos. Ito po ay makikita sa Lucas 1:26 hanggang 38. Luke 1, verses 26 to 38. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Luke 1, 26 to 38, Lucas 1, 26 hanggang 38. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angka ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalawang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. At sa ating pong pananalangin, mga kapatid, sama-sama po tayo na idulog din po ang mga kapatid natin ngayon na nasa parteng Visayas at Mindanao na nakararanas po ng mga pagsalanta po ng bagyo sa kasalukuyan. Let's all pray, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa panibagong umaga. Batid namin, Panginoon, na mayroon kaming iba't ibang uri ng umaga. Marami, Panginoon, sa aming mga kababayan ngayon, gumising sa isang umaga, Panginoon, na masalimuot ang paligid. Marami sa kanila, Panginoon, gumising sa isang umaga na wala ng bubungan, wala ng dingding, at maaaring wala na ang buong kabahayan, Panginoon. Marami, Panginoon, sa kanila na sa tagpong ito, Panginoon, ay iginagapang at pinipilit iraos, Panginoon, ang Lord's Day, ang kanilang pananambahan, Panginoon, sa isang mahirap na kalagayan. At Lord, marami rin naman, katulad namin, Panginoon, nagising sa isang umagang komportable kung saan malamig ang simoy ng hangin at hindi
nakakatakot ang hampas ng mga hangin, Panginoon. But Lord, lahat po kami, Panginoon, ay pinag-iisa ng isang katotohanan. Gumising po kami. Gumising po kami sa isang katotohanan na ang Diyos namin ay mahabagin. Gumising kami sa isang katotohanan na si Jesus ay Diyos pa rin na nakaupo sa kanyang trono. Salamat po, Panginoon, because we have this common understanding of who Jesus Christ is in our lives. At salamat po, Panginoon, ang kagalakan na mayroon kami na nagmumula sa banal na Espiritu ay hindi apektado ng anumang pangyayari sa aming buhay. Lord, I pray na wag nawa, Panginoon, Lord God, lumipas ang araw na ito na hindi namin nasusumpungan ng iyong salita, na hindi namin naririnig ang iyong mensahe, Panginoon. I pray, Lord God, the same thing, Lord, sa mga kapatid namin, Lord God, na nasalanta ng bagyo, that they will never fail, Lord God, to receive your word today, because that's the most important thing, Lord, that we have in our lives. Panginoon, dalangin ko, Lord, natugunan mo ang pangangailangan ng aming mga kababayan, Lord God, na nasalanta ng bagyo. At kami na naririto, Panginoon, sa A Blessed Church, we pray, Lord God, that you grant us the privilege and the opportunity, Lord God, to take part, Lord, sa kanilang muling pagbubuo. Bigyan niyo po kami ng kakayahan, Panginoon, ng idea, Panginoon, kung paanong sila'y maaabot, Panginoon. Kung paanong makakapaghatid ng tulong sa kanila. Batid namin, Lord God, na maaring hindi kami makapunta roon. But Lord, you can never run out of ways, Lord God, out of means, Panginoon, para kami gamitin, Lord, para sa aming mga kapatid. At ngayong umaga, Lord God, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong trono. At nananabik, Panginoon, na mapakinggan ang nais mong sabihin sa amin individually and as a church. May you grant us this blessing, Lord God, na maunawaan ang iyong salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. And Lord, grant us, Lord God, the grace, Lord God, to obey and to submit to your word. Transform us, Lord, because we are not done yet, Lord. We are still being sanctified. And we pray, Lord God, that you place us on another level of spirituality. Iakyat niyo po ang aming mga paglago. At kami po, Panginoon, Lord God, ay unti-unting maging kawangis ni Kristo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngitong umaga nakatanggap po ako ng update mula sa mga kapatid natin sa A Blessed Church po na nasa Cebu. Sila po ay bahagi po ng mga nasalanta ng bagyo at kahapon we found that na hindi sila po magkaroon ng access sa tubig. Paubos na po yung kanilang tubig at hindi nila alam kung saan kukuha ng iinuming tubig. At yung mga kapatid po natin doon, sina Cres, sina Tita Chinita, although kay Marie Chris po na nakakasama natin sa cell group, hindi natin alam kung anong sitwasyon niya ngayon kasi hindi rin siya makontak. Pero according to dun sa mga kapatid natin, Tita Chinita, wala na silang tubig. But this morning, the Lord has provided for them. Nagkaroon na sila ng tubig. And patuloy po natin silang ipanalangin na ang kagandahan po, nakaka-bless na marinig sa mga kapatid natin kung gaano kabuti at ka-generous sa kanila ang Panginoon sa kabila ng kanilang nararanasan at the moment. So, I'm praying po na tayo po ay makibahagi sa pananalangin sa kanila continually, mga kapatid. Okay? Now, going back po sa ating binasa kanina sa Luke chapter 1, 26 to 38, ito po ay story about that moment kung saan in-announce po kung anong mangyayari kay Mary. Ito po yung kung paano siyang gagamitin ng Diyos para isilang ang ating tagapagligtas. No? Kayo po ba nanalo na po kayo sa raffle? Naranasan niyo na po bang manalo sa raffle? Okay? Kung kayo po nanalo na sa raffle, saglit po na balikan po ninyo yung damdamin ninyo nung tinawag yung pangalan nyo,
No, hindi ko po alam kung anong prize ang nakuha ninyo through that raffle at kung anong naramdaman nyo, kayo ba'y nagtatatalon, kayo ba'y talagang nagsisisigaw sa tuwa, no? Pero ako, yung isa sa mga malalaking prize na nakuha ko po sa raffle, actually hindi ko nakuha, no? Pero nabunot po ako sa raffle ay sa pamamagitan po ng isang Christian conference na pinuntahan ko sa Makati. Kaya lang po, dahil meron po kaming event sa church, kinahapunan, umuwi po ako ng maaga, kaagad. Kailangan ko pong bumalik agad. Tapos, yun po yung akto na nagbubunutan po ng raffle tickets. No? So, siguro kaya po ako hindi na rin nagstay, no? kahit kapiraso pa lang, kasi hindi ko naman naiisip na sa dami namin, siguro all 500 of us, hindi ko naisip na yung pangalan ko ay matatawag sa raffle. So, hinayaan ko na lang. Tapos, nung ako po'y nasa gate na nung mall, naririnig ko po kasi parang halos yung... Nakalimutan ko na kung anong mall yun eh. Parang Makati Square something. Maliit lang na mall yun, ano. So, pagdating ko po doon sa bandang labasan po nung conference, narinig ko po yung pangalan ko na binunot at ang mapapanalunan po ay 7-cubit na refrigerator. Okay? Tapos, habang doon po ako sa labas, nagtatalo yung isip ko kung ako po'y babalik o hahayaan na lang kasi anyway sabi ko paano ko uwi yon na problema ako doon sa ilang aspeto ng pagkapanalo, no? Pero anyway natansya ko rin po na hindi na rin ako aabot kasi may countdown, no? So medyo nakalayo-layo na rin po ako ng kaunti. So nanalo po ako ng 7 cubit na refrigerator pero hindi ko po na-claim kasi hindi ko na binalikan, no? Pero kinaumagahan, dahil yun po ay 3-day conference, kinaumagahan bumalik po ako. Akalain nyo po, nabunot ulit yung pangalan ko. Pero this time, ang napanalunan ko naman, traveling bag. So, okay na rin po. So, siguro in-honor ng Panginoon na hindi na-sacrifice yung event doon sa local church kung saan ako naglilingkod. So, kahit pa paano, meron akong consolation prize na traveling bag. Okay? So, yun po ang aking karanasan. Pero nanalo na rin po ako ng microwave doon sa aking pinagkatrabahuan dati. No? So, alala ko pa po, natatandaan ko pa kung gaano kasaya yung moment na ikaw ay nabunot. Hindi dahil sa prize, no? Kundi dahil doon sa bahagi na, pambihira naman, ang dami namin, tapos yung pangalan ko nabunot, di ba? Siguro kung 3 lang po kayo, tapos nabunot yung pangalan mo, parang walang dating masyado, no? Pero knowing na it could be somebody else, nagdudulot po yun sa atin ng matinding thrill. Now, kamakailan po, meron pong isang babae sa Cebu, no? Isang college student na nagpabakuna lamang po. Okay? Nagpabakuna kasi gusto niyang maproteksyonan ng kanyang sarili mula sa COVID. And then, what happened was, bawat bakuna po pala merong raffle ticket. Okay? So, umuwi po siya na hindi lang nabakunahan, kundi umuwi po siya na nanalo pa ng grand prize. Isang brand new motorcycle. Di po ba? So, parang naririnig ko ngayon yung sana all. Sana ganun nga, no? Yung nagpabakuna ka lang, meron ka ng raffle ticket, hindi ba? Tapos more turok, more chances of winning. Siguro ang dami nating turok ng bakuna, no? But then, kaya ko po na ikukwento itong bagay na ito. Sa palagay ko po, kahit paano, baka ganito po yung naidulot na pagkagulat at excitement po sa puso ni Mary nung in-announce sa kanya ng anghel na siya po ay magsisilang ng ating tagapagligtas. So that could be something close, although not very close, no? Kasi ibang bagay naman yon. But that's something that somehow resembling yung naranasan po ni Mary doon sa announcement na iyon ng anghel, no? So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. This is from Luke 1:26-38 at ang title po ng ating sermon for today ay Mary's Christmas. Okay? Mary's Christmas. Okay? So magpatuloy po tayo. Ano po ba talaga ang nangyari nung araw na yon? As we can see, si Mary po ay kinausap ni Angel Gabriel. Okay? Para po i-announce na siya po ang pinili ng Diyos, ang kanyang sinapupunan, ang lalagakan po ng Diyos na nagkatawang tao in the person of Jesus Christ, no? So number 1, what we see here is that Mary was chosen
for obedience. He was chosen for obedience. Hindi lamang po siya basta pinili ng Diyos na maging earthly mother ni Jesus, no? Pero behind all this experience po, ang makikita natin dito is that Mary was chosen for obedience. Siya po ay tinawag ng Diyos sa isang napakadakilang pagsunod. We have in verse 38, ang sabi dito ni Mary, "Let it be to me according to your word." Let it be to me according to your word. Sa Tagalog po, mangyari nawa ang nais ng Diyos ayon sa kanyang salita. Okay? Marami po ako naririnig ng mga hypothetical scenario about this. Na paano daw po kung si Mary ay tumanggi sa nais po ng Diyos? Paano daw po kung pagka-announce ni Angel Gabriel kay Mary na, "Oh, mapalad ka, ikaw ay magsisilang, maglilihi ng isang bata at magsisilang ng isang tagapagligtas," di ba? Paano daw po kapag sinabi ni Mary, "Huwag na lang po ako, ayoko po," na? So, hindi ko alam kung naisip niyo rin po yan, pero nung ako po ay bata-bata, yan po ay pumasok sa aking isipan. So, naisip ko, siguro kung tumanggi si Mary, walang Christmas. Paano kaya? Hindi na maisisilang yung tagapagligtas, no? Yun po yung ang pumapasok sa aking isip bilang isang batang Kristiyano that time. Pero napakahalaga pong maintindihan natin, a blessed church, na hindi po yon ang kaso. That was not the case. Hindi po yon hindi po yon mangyayari. Bakit hindi po mangyayari? Kasi kung makikita po natin doon sa mga naunang talata na binasa natin, the angel was not asking for permission. No? Hindi sinabi ni Angel Gabriel na, "Mary, okay lang ba sa'yo kung ikaw ay gagamitin ng Diyos para sa ganitong bagay? Can we have your permission?" Hindi ganun, Hindi siya nag-a-ask ng permission. Ang kapahayagan po ni Angel Gabriel dito ay declarative. Pag sinabing declarative, walang tanong-tanong kung gusto mo o ayaw mo. Sinasabi sa kanya kung ano ang mangyayari, kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari, at sisiguraduhin niya na yon ay magaganap. Yon ay mangyayari. So the angel statement here was declarative. No? So, yung sinabi po ni Mary, yung tugon po ni Mary, ang sabi niya, "Be it unto me." Mangyari sa akin, mangyari nawa sa akin. Ito po ay hindi kapahayagan na siya ay uma-agree. Okay? Hindi ito yung tulad ng, ganun ba gusto ng Diyos? O sige, agree na ako. No? The Lord has my vote. No? Hindi ganun ang sitwasyon, mga kapatid. Itong word na "be it unto me," it is not a statement of agreement. Hindi ito sumasang-ayon. Hindi ito kapahayagan ng pagsang-ayon na para bang siya ay nakikipag-cooperate sa nais ng Panginoon. It was actually a word of submission to God's will upon her life. Ito po ay kapahayagan ng pagpapasakop sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? So maraming pagkakataon sa buhay natin kapag nahaharap po tayo sa isang mahirap na desisyon, no? At hindi natin alam kung anong gagawin, or most likely alam natin kung anong dapat nating gawin at kung ano ang nais ng Diyos, no? May mga pagkakataon we are tempted to tell the Lord, "Lord, wag naman. Lord, pagbigyan mo na ako. Lord, pwede ba ganito na lang?" No? I think this is one statement na napakahirap ipasok sa ating panalangin if we are going to be truthful sa ating mga sarili. Hindi po ba? "Be it unto me." Are we really that type of person who can tell the Lord, "Panginoon, sige na Lord, mangyari na ang nais mong mangyari sa aking buhay. Ang kalooban mo, Panginoon, ang masunod sa aking buhay." Or are we that type of person who will constantly tell the Lord, "Lord, alam ko yan ang gusto mo, pero I have another idea. Maybe you'd like to listen. Lord, baka pwede itong suggestion ko," no? As if mas marunong tayo sa Panginoon. Mary's response was, "Be it unto me." Mangyari nawa sa akin. Okay? So yan po ang pagkapahayagan ng submission, kapahayagan ng pagpapasakop sa Diyos.
I think many times in this pulpit, I've already taught you something about the difference of obedience and submission. Okay? Anong pagkakaiba ng obedience at submission? Okay? Submission is also obedience, pero meron pong mas dakilang sangkap yung tinatawag nating submission. Kasi ang isang tao po pwede siyang sumunod. Ang inyong mga anak ay pwedeng sumunod sa inyo. No? Pwede niyang, pag sinabi mo sa kanya, oh, maghugas ka ng plato. O kaya naman, wag mong suotin wag yung damit na yan ang suotin mo. Okay? O wag yung sapatos na yan ang suotin mo. Pwede siyang sumunod, ano? Pero at the same time, pwede siyang sumunod ng kino-question yung iyong desisyon at sinasabi, bakit? Mas maganda naman tong idea ko eh. Mas maganda naman tong damit na to eh, no? Tapos field trip pala, pagdating niya ron sa doon sa bus, giniginaw na siya. Kaya pala ang gustong sabihin ng magulang, wag yan ang isuot mo kasi, no, pwedeng magdudulot sa kanya ng kapahamakan. So it's also very important for us to really be clear on our instructions. But then again, a person can be obedient. Ang isang tao po ay pwedeng obedient, but not all obedient people are submissive. Okay? Pag sinabi natin pong submission, yun po yung uri ng pagsunod na may kalakip na tiwala. Okay? Kasi pwedeng sumunod eh. Pwedeng sabihin, oh, anak, wag mong paglaruan yang wag mong paglaruan yang saksakan. Tapos yung bata, parang masama ang loob niya kasi hindi niya malaro yung saksakan at hindi niya nilalaro yung saksakan, tumigil siya doon sa saksakan ng kuryente dahil takot siya sa'yo. No? Hindi dahil nagtitiwala siya sa'yo. But then, a person, no, who is submissive will just listen doon sa kanyang mga magulang at sasabihin, ay, siguro pag ginawa ko to, may mangyayari sa aking masama. And then, para sa kanya, sapat na ang magtiwala. Sapat na yung sinabi ng kanyang magulang para huminto siya sa kanyang masamang ginagawa. Okay? Yun po ang kaibahan ng obedience at submission. And what we see here is full submission on the part of Mary. Pero tanungin po natin, ganun lang po ba yun? Ang iniisip ng marami, parang napakapalad ni Maria kasi wow, napakadakilang bagay na gamitin ng Panginoon para sa ganitong aspeto. Na biro mo yung sinapupunan mo ang gagamitin ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Wow! Pero what we do not see are the sacrifices involved in that submission, mga kapatid. Na mamaya po pag-uusapan natin ng mas detalyado. Okay? So, in that submission, in submitting to what God wants for Mary, she also made some sacrifices. Meron din po itong sakripisyong taglay-taglay. Pero sige po, patulan po natin yung tanong na what if tumanggi si Mary at ang sabi ni Mary, Lord, no thanks. Pwede po iba na lang. No? Lord, no thanks. Okay, busy po ako ngayon. Katulad po ng mga sinasabi natin kapag po may mga ministry na iniaalok sa atin. What if Mary expressed herself that way? What if, hypothetically, alam natin hindi na yun mangyayari dahil declarative ang pagkakasabi ng salita ng Diyos. Pero hypothetical lang po. Kunwari lamang po ang sabi ni Mary, no, Lord, wag ako. Wag na lang po ako. Okay? May mga ginagawa pa ako na mas mahalaga. No? Paano kung yun kaya ang tugon ni Maria at hindi siya nag-cooperate? No? Well, ang sagot po doon, God would have chosen someone else from David's descendant. No? Pipili siya ng iba na nakalinya pa rin sa lahi ni David. Dahil yun po ay naayon sa kanyang pangako. Do you remember Davidic covenant? No? So kamakailan po pinag-usapan po natin 'yan, yung mga major covenants, and one of those is yung Davidic covenant that David's kingdom will be forever and ever, okay? Now, ang Diyos ay pipili ng iba. Kung ayaw ni Mary, di iba, okay? And Jesus will still be born, siya po ipapanganak pa rin, at ang isang sa nakakalungkot na mangyayari, mapapalagpas ni Maria yung isang napakadakilang pagpapala na ipinagkaloob sa kanya. Okay? But thankfully, the Lord has willed it. Ibig sabihin po, there's no other way but this. Pinili niya po si Mary
na maging earthly mom, earthly mother ni Jesus Christ, at yun po ang naganap. Yun po ang napangyari ng isang makapangyarihang Diyos. Okay? So, ang pinapunto lang po natin, anuman po ang tugon ng tao, anuman po ang tugon ni Mary, okay? O anuman po ang tugon ni Mary patungkol sa kanyang ugnayan sa Panginoon, ay wala pong bearing sa purpose na nais isagawa ng Panginoon. Wala pong epekto ang anumang reaksyon doon sa layunin at malawakang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay mabibigyan ng katuparan. Okay? Why? Kasi po ang sabi po sa atin sa verse 37, God's word will never fail. God's word will never fail. So, He will make sure that His plan will succeed. Okay? Napakalakas ng Diyos at napakamakapangyarihan ng Diyos na ang kanyang nais ay sigurado, tiyak na tiyak, 100% matutupad. Ganon po ka-reliable ang salita ng Diyos. Kaya kung anumang pangako ang pinangahawakan natin sa salita ng Diyos, yan po ay tiyak na may katuparan. Okay? Now, pagpatuloy po natin, when God calls us to obey, we are not doing God a favor. God is doing us a favor. Ito po isang bagay na itinuturo sa atin ng Diyos ngayon. Na kapag tayo po pinili ng Diyos sa isang bagay, no, tinawag ng Diyos para sa isang bagay, tinawag kang maging elder, tinawag kang maging deacon, tinawag kang maging worker, tinawag kang para maging magulang ng iyong mga anak, tinawag ka para magwalis sa simbahan, mag-ayos sa simbahan, maging part ng technical team, okay? Tinawag ka para ayusan ang simbahan, tinawag ka para maging bahagi ng kanyang iglesia. Lahat po ng panawagan na 'yon ay dahil po sa biyaya ng Diyos. Yun po ay dahil sa pabor ng Diyos. Yun po ay binibigyan tayo ng pabor ng Diyos. Hindi po baligtad, no? I've always told you, kahit po nung mga nakaraan, sinabi ko po sa inyo that ministry is not volunteerism. Kung tayo po ay nagbo-volunteer lang sa isang ministry, sa palagay ko po, mas mahalagang umatras at manalangin muna. Makipagtulungan po sa ating mga pinuno, mga elders and deacons para makipanalangin. Kung kinakailangang mag-fasting about this, fast about it, no? Para alamin kung saan ka tinatawag ng Panginoon. Hindi yung papasok ka sa isang ministry tapos hindi ka pala ron tinawag. Di ba? So, para ka nga lang nag-volunteer doon, no? Yung pala, meron palang nilalaan ang Diyos sa'yo na ibang katawagan. Now, whenever God calls us for something, God is doing us a favor, mga kapatid. Yan po ang tandaan natin, ano? So, isipin po natin na there's a heavenly hosts, no? in the presence of God, na pwede niyang utusan. Yung mga angels po ay kanyang messenger, mga servants, na pwedeng gamitin ng Panginoon para gawin ang kanyang plano dito sa daigdig. Hindi po ba? But instead, the task was given to the church. The task was given to an imperfect group of people na ang tawag natin ay church. No? Hindi po ba yun pabor na maging bahagi ng kingdom ng Diyos? So, God is doing us a favor. It is not the other way around. In fact, sa verse 28, no, ang ano pong sabi? Greetings, O favored one. Greetings, O favored one. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Ang sabi ng anghel, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. God's favor is upon you. Okay? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya, I would like to encourage you, kapatid, kung ikaw ay wala ka pang ministry sa simbahan, kung ikaw ay wala pang pinaglalagakan yung iyong spiritual gift, talagang ipanalangin ito ng todo, no? At talagang dapat iniiyak sa Panginoon na yung ating mga sarili ay gamitin ng Panginoon. Talagang hinihiling natin ng Panginoon na, Lord, tulungan mo ko, ilagay mo ko sa ministry na nararapat para sa akin. Okay? So, dahil yun po ay pabor ng Panginoon. And we always want to have that privilege, that favor coming from the Lord na magpagamit sa Kanya. Now, what do we see here? Ang sabi ng angel, greetings, favored one. Ang tinutukoy niya po ay si Mary.
Mary being the favored one. Ano pong ibig sabihin? Katulad po natin, si Mary po ay recipient. Pag sinabi pong recipient, tagatanggap ng pabor, tagatanggap ng grasya ng Panginoon. Hindi po katulad ng sinasabi ng Roman Catholic religion na si Mary daw po ay dispenser o tagapag-abot, tagapag-distribute ng grace. No? Mas matindi pa ron, naniniwala po sila na si Mary po ay mediator. No? O tagapamagitan. No, Mary is a recipient just like us. Kailangan niya po ng kaligtasan, kailangan niya po ng tagapagligtas. No? At ayon po sa layunin ng Panginoon, siya po ay ginamit para iluwal itong tagapagligtas na ito. That does not change the truth that Mary is also a recipient just like us. Never a dispenser, never a mediator of it. Okay? Now, ang sabi po ni Mary, bilang bahagi ng kanyang tugon, according to your word. Ayon sa iyong salita. Okay? So, this is Mary submitting fully to the word of God. Now, remember, Gabriel here, the angel Gabriel, is a messenger coming from the Lord. At yung kanyang sinasabi po ay mula sa Panginoon, mula sa Diyos. No? Wala pong extra something. No? Everything that he has said came from the Lord. And Mary acknowledges this. At ang sabi niya, according to your word, be it unto me according to your word. Not according to what I want. Not according to my own idea. Not according to my own strategy. No. Okay? We are not the best strategists. God is. No? We are not the best planner of our lives. God is. Okay? So, tandaan po natin yan, according to God's word. So, kapag alam na po natin, nakita natin sa salita ng Panginoon kung anong dapat nating gawin, no? How do we respond? We tell the same thing to the Lord. Lord, be it unto me according to your word. Okay? Now, pag-usapan po natin yung masalimuot na kaakibat ng pagsunod ni Maria. Ano po yon? Okay? Una po, muntik na pong mawalan ng fiancé si Mary. Si Mary po ay betrothed. Okay? Betrothed. Ang ibig pong sabihin nun ay siya po ay engaged na. At yung engagement po ng Jewish community ay iba po sa engagement na meron ang Pilipino. Usually po, di ba, kapag engaged po tayo, boyfriend, girlfriend pa rin ang turingan, ano? Pero po, kasi usually after a year pa from the time na ikaw ay nag-propose, no, nandoon yung kasal kasi magpe-prepare pa kayo together, mamamanhikan. Pero sa Hebrew community, kapag ikaw ay considered na betrothed, okay? Or betrothed, kapag ikaw ay engaged sa iyong minamahal, no? Yun po ay somehow good as if being married. Kaya po, ano po mangyayari? Halimbawa, doon sa period ng betrothal, doon sa period po ng engagement ni Joseph at Mary, nalaman ni Joseph halimbawa na nabuntis itong kanyang yung kanyang mga pangasawa, pero hindi niya pa naman ginagalaw, wala pa silang sexual contact, no? Yun po ay labag sa batas ng mga Hudyo. So, yun po ay kataksilan na ang resulta po ay kamatayan. Pwede mong ilabas yung asawa mo doon sa public sa sobrang galit mo, and that would be lawful at that time. Pwede pong pagbabatuhin si Mary kung yun ay gagawin ni Joseph sa kanya, no? Pero meron pong mga gentleman katulad po ni Joseph na pinipili po yung tahimik na pakikipaghiwalay. So ano pong ginagawa nila? Meron pong provision sa Hebrew culture, sa Jewish culture, na pwede pong sumulat si Joseph kay Mary ng isang divorce letter. Okay? At yun po ay bibigyan niya kay Mary para silently sila po ay mag-separate. Uuwi na yung maghihiwalay na po sila. Uuwi na yung babae, no? And basically what we see here is that sa pagiging buntis ni Mary, dahil po sa pagnanais ng Panginoon to conceive the child in her womb, sa kabila ng katotohanan na siya po ay virgin, okay? Pwede po yun magdulot sa kanya na mawalan siya ng
asawa. Mawalan po siya ng Joseph sa kanyang buhay. At sa totoo lang po, yun na nga po ang muntik nang mangyari kasi kino-contemplate na po yun ni Joseph. Yun na po ang gustong gawin ni Joseph. Kaya lang, buti na lang, kinausap si Joseph ng anghel patungkol doon sa plano. Okay? So, he changed his mind about it. So, we see those references, by the way, sa Deuteronomy chapter 24, particularly verse 1, na pwede kang magbigay ng divorce letter. Okay? And also sa Deuteronomy 22, yung pwedeng danasin ng isang babae kapag siya ay nabuntis sa kalagitnaan ng kanyang betrothal. Okay? So, at hindi lang po yun, kapag ikaw ay buntis, tapos yun ay yung kauna-unahang mararanasan bilang isang dalaga. No? Mary was a teenager at that time. So malamang, ang dami niyang tanong, paano yun? Anong gagawin ko? Naku, paano kaya kapag ganito ang nangyari? Naku, sinong tutulong sa akin? Kapag sinabi ko naman yan sa iba, naku, baka kung anong gawin sa akin, baka i-announce nila sa public and I will die. No? So, naintindihan natin, maraming confusion, maraming takot na pumasok sa isip ni Mary. Actually, that's undeniable in a way because we see in verse 29, initial announcement pa lang, ang sabi sa Bible, Mary was disturbed and confused. No? So, natakot kaagad siya sa announcement, ano? Nang narinig niya, you are favored, greetings of favored one. Pero ang dinulot nun kay Mary ay, ano kaya ito? Ano kayang susunod na sasabihin niya? No? At even with that, sa 34, we also the same thing, no? Yung kanyang question, paano pong mangyayaring ito? Ako'y isa pong birhen. Okay? Yun po ang tanong ni Maria. So all the questions, all the confusions ng isang teenager na magbubuntis, we can presume na ito po'y naranasan ni Maria. Now, what do we learn here, mga kapatid? When God wants you to do something, there may be consequences. But the blessing of obedience far outweighs its consequences. Kapag tayo po ay tinatawag ng Panginoon na gawin ng isang bagay, ang paggawa ng bagay na nais ng Panginoon ay maaring magdulot sa atin ng mga masasamang kaganapan. Okay? Sa ating buhay. Pero, ang pagpapala po na dala ng ating pagsunod ay higit na dakila kaysa po sa kahit anumang karanasan, masasamang karanasan na ibato sa atin ng mundo. So tandaan po natin yan, mga kapatid. I do not know kung ano po ang inyong karanasan ngayon. Maybe you are at that point that you have to make a decision for the Lord. You already know what to do. Alam mo na kung anong dapat mong gawin, pero ikaw ay nag-aalinlangan kasi kapag ginawa mo yon, people may hate you and you might lose your job or whatever suffering na nakaakibat ng iyong pagsunod. But we have a promise from the Lord, no? That obedience is always a blessing. So when you are being chosen to obey at all costs, no? Because that will actually bring out God's blessing, no? Now, tandaan po natin, nung sinabi po ng angel kay Mary na greetings of favored one, no? Wag po natin kakalimutan na ang pagdanais po ng Panginoon na tayo po ay sumunod ay nagdudulot po, no? Hindi lang po nagdudulot kundi pagpapala ng maituturing kaagad dahil tayo po ay pinili ng Diyos. Now, what we see here, mga kapatid, is that Mary obeyed despite the possible loss. Sa kabila ng kanyang karanasan na pwede siyang mawala ng love life, na sa kabila ng sitwasyon na pwede siyang ma-death penalty dahil sa kanyang pagiging buntis na nais ng Panginoon na kanyang harapin, no? Pero sa kabila noon po, siya ay sumunod sa Panginoon. Siya po ay nagpasubmit sa nais ng Panginoon. Ito po ay pagsunod na may kalakip na tiwala. Bakit po tayo nahihirapang magsumunod sa Panginoon? Nahihirapan po tayong sumunod sa Panginoon kasi po nahihirapan din po tayong magtiwala sa Panginoon. Hindi po ba katiwa-tiwala ang Panginoon? No? So kapag po nahihirapan tayong sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, kadalasan po yan ay kaakibat ng ating pagdududa sa kakayahan ng Panginoon sa ating buhay. Okay?
When we're having a difficulty to obey, that means we're also having a difficulty trusting Him in His Word. So, anong ginawa ni Mary? Nagtiwala po siya sa plano ng Diyos. Para sa kanya, yun ang pinakamainam. At wala nang tatalo, walang suggestion ang aabot sa karunungan ng Panginoon. So, ang tanong dito, bakit walang debating nangyari? Bakit hindi dinebate ni Mary ang Diyos at naniwala na lang siya agad-agad? No? At siya ay nagpasakop ng agad-agad. Papasok po tayo dun sa pangalawang usapan, dun sa pangalawang naganap dito sa karanasang ito ni Mary. No? He is not only chosen to obey, no? He was also empowered to believe. Siya po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na manampalataya. Sa verse 37, ang sabi, "For nothing will be impossible with God." Okay? Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. Yan po ang sinasabi sa verse 37. Now, tiyak na tiyak po at wala pong duda na ang pananampalataya po ni Maria sa puntong ito ay hindi karaniwan. This is a supernatural act. This is a supernatural faith. Si Mary po ay nanggaling po sa isang work-based culture, sa isang community po na hindi nakatanggap ng kahit anumang salita sa Diyos sa loob ng 400 taon. Yung mga theologians po, we call this the silent years of God. Ito po yung period sa history ng Israel community na walang propeta na tinawag ang Diyos. No? Sa loob po ng 400 taon, God appeared to be silent. Walang word from the Lord. Di po ba? Isipin natin yung usual occurrence sa Old Testament na ang Diyos kapag merong gustong sabihin sa kanyang piniling bayan, pipili siya ng tao, no? He will choose Moses, Jeremiah, 'di ba? Isaiah para magsalita sa kanyang bayan, para mangusap sa kanyang bayan. Hindi po ba? But there was that 400 years. Okay? Of divine silence. So nawala na po ang tawag po sa kapanahon natin ngayon, yung hype. Na ito po ay karaniwan, no? Parang this is something, dati kapag may propeta, parang, kapag narinig silang propeta, parang common lang sa kanila na merong magsasabi ng, "Thus saith the Lord." Well, it could be a false prophet, it could be a true prophet from the Lord. Pero usual occurrence talaga na ang Diyos ay gumagamit ng tao para mangusap. But there was that 400 years of silence. Until John the Baptist came, no? Announcing the birth of the Redeemer. Okay? Pero as for Mary, wala pong precedence. No? Ibig sabihin, yung wala siyang pwedeng tanungin kapitbahay, "Uy, teka lang, may nakita ka bang anghel? Naranasan mo na bang makipag-usap sa anghel? At nag-announce sa'yo yung anghel ng mangyayari?" Walang ganun, wala siyang pwedeng pagtanungan. It was her and her alone because God was silent. That was again the very first time from that divine silence, from that period of God's silence, na ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang salita sa pamamagitan po ni Angel Gabriel. Okay? So there's no reference na pwede niyang paghugutan. Okay? At bagamat pinag-aaralan po nila sa synagogue, usually po yung mga kalalakihan po na nag-aaral sa synagogue, they are fully aware that the Messiah will come. They are fully aware that the Messiah will come from David's lineage. No? Na ang tagapagligtas ay magmumula sa lahi ni David. Aware po sila na Aware po sila na mayroong tagapagligtas na paparating. So we have the prophesied Messiah, mga kapatid, ano? Now, the question is, kailan yon, ano? At saka tuwing pinag-uusapan po nila sa synagogue at sa kanilang mga tahanan, yung hinihintay nila na pagdating ng tagapagligtas para sa Israel, okay? Pinag-uusapan nila ito na isang historical, on a historical point of view. Na yung kanilang mga ninuno ay nagpropesiya patungkol sa tagapagligtas na paparating. So can you imagine the shock on Mary's part? No?
Na parang bigla na lang merong ganitong kaganapan na grabe, ang tagal na pagkakataon na hindi naranasan ito ng Israel. But now, I'm facing an angel, I'm talking to an angel, and God is announcing something great that will happen in this generation. No? But Mary trusted the angel's words. Nagtiwala po si Maria sa sinabi po ng anghel. Hindi po dahil sa anghel. Not because of angel Gabriel, but because of whom the angel is representing. Okay? Siya po ay nagtiwala, hindi sa anghel, kundi sa sino ang kinakatawan ng anghel. At kung kanino nagmula itong anghel na ito. So it was God. It was God talking to her about what's gonna happen. So ilagay po natin sa context, ang gusto po ng Diyos para kay Maria ay tanggapin ng isang dakilang bagay, dakilang panawagan ng Diyos. May plano po ang Diyos, that is the context. At meron pong layunin ang Diyos, that is the context. Okay? At ang sabi po ni Maria, be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. Again, balikan natin kapatid, the context is, God wants something to happen. God wants His people saved, and God wants to reach down to us in the person of Jesus Christ. And God wants to use Mary para siya ay iluwal. Para iluwal ang ating tagapagligtas. At ang sagot ni Mary, Lord, maganap sa akin ang nais mo. Be it unto me according to your word. Now what we see here, mga kapatid, is that Mary's faith was supplied by God. Ang kanyang pananampalataya, yung kawalan ng pagdududa sa kanyang bahagi, this is a supernatural act of God. This is God granting him the faith to believe. So Mary here was empowered to believe. Sa Ephesians chapter 2, mga kapatid, makikita natin na maging yung ating pananampalataya, alam niyo po ba ito'y nagmula sa Panginoon? Maging yung ating pananalig sa Diyos, ito po pala ay dahil sa kanyang biyaya. Ito po pala ay dahil ay tinatawag ding regalo. Ito po'y galing sa Diyos. Kaya po ang kakayahan po ni Maria na magtiwala sa Diyos ng buong buo, no? Sa isang usapan lang, walang second meeting, mga kapatid, ano? Hindi sinabi, teka lang po, Angel Gabriel, teka, hihinga lang ako. Pahingin tubig. Ulitin mo nga, wala pong ganong moment, ano? Sa isang bitaw ng announcement kay Maria, we see here that Mary was already empowered to believe and accept what God wants for her life. Okay? So when God calls us to do something bigger than our ability, beyond our ability to believe, He Himself will supply us the faith we need to accomplish His purpose. Okay? Tandaan po natin yan, ha? Kapag may gustong gawin ang Diyos, hindi question yung limitasyon mo. Hindi pipigil sa Diyos yung limitasyon mo at sasabihin mo, Lord, malabo yan, ba't ako? Hindi ko kaya yan kasi ganito. Marami tayong ganun, kapatid, pero I think it's about time for us to realize that the Lord is not respecter of our limitation. No? Hindi magiging hadlang sa Kanya kung anumang hindi mo kayang gawin, kung anumang limitasyon meron ka, o kung anumang budget meron ka, o kung anumang kakayahan meron ka. That will never be a factor when God wants to fulfill His purpose. Okay? We have to go back to that time when God called Noah. Ano pong nangyari nang tinawag po si Noah? No? Noong mga pagkakataon po na hindi pa naman founded yung mga institution para gumawa ng Titanic, di po ba? Wala pang mga ganun, no? The Lord called Noah to build an ark. Hindi po ba? Yung mga panahon na hindi pa naman po uso ang malalaking makinarya. So, the ability of Noah, or the equipment of Noah, or the knowledge of Noah was never a factor when God wants to do something. No? Ganun din naman po kay Mary. Alam niya po na si Maria ay hindi perpekto. No? Katulad po ng kiniklaim ng Roman Catholic religion. Ano? They look at Mary as someone na parang na talaga namang ipinapantay na kay Jesus. Hindi po ba? But
the Lord knows that Mary is insufficient in many aspects, in many ways. No? In fact, He also recognizes Jesus Christ as a Savior because He needed a Savior too, mga kapatid. So tandaan po natin yan, mga kapatid. Pero hindi naging hadlang para kay Maria, para sa Panginoon, ang anumang limitasyon na mayroon si Maria. So Mary obeyed despite that limitation. Why? Because He was enabled. He was empowered to believe. Okay? So kapag merong ipinapagawa sa atin ng Panginoon, maniwala po tayo, manampalataya po tayo. At maging ang pananampalatayang taglay natin ay magmumula rin po sa Panginoon. Okay? So, dumating po ako sa tagpo dito sa pandemic na ito na nasabi ko po sa aking sarili, naku, paano tayong makakapagturo? Paano natin masisiguro na ang mga miyembro natin ay magkakaroon ng spiritual na pagkain, regular na spiritual na pagkain? Gayong hirap na hirap tayong abutin sila because of the pandemic. But it turned out, mga kapatid, mas dumami pa yung ating oportunidad, yung ating pagkakataon na magsalo-salo sa salita ng Diyos, hindi po ba, ngayong pandemic? As compared nung tayo ay hindi pa nahaharap sa pandemic. And I also came to the point of thinking, paano na yung aming relationship, paano na yung paglagong o yung pagbubuklod ng mga anak ng Diyos dahil pinaghiwa-hiwalay tayo ng pandemic, di po ba? Tayo ay nasa kanya-kanyang tahanan. Now, isa po ang na-realize ko, no, especially kung kayo po ay umaattend po ng cell group, buhay na buhay po yung katotohanan na hindi po talaga tayo kayang paghiwalayin ng pandemic. Bagkus tayo po ay pinagbubuklod pa ng mas matibay, no? And I'm really surprised, no? Marami po sa mga aktibo nating miyembro, mga aktibo nating kabahagi ngayon sa Blessed Church ay nasa kung saan-saang panig ng Pilipinas. Yung iba taga Cebu, meron tayong taga Laguna, no? Minsan may umaattend pang taga Davao. So the point, mga kapatid, ay actually po, yung ilan po sa mga taga Cavite, hindi pa po nakatapak sa Blessed Church mismo. No? Kundi sila po inaabot lang ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating online ministry. Now, the Lord changed my perspective. No? Kapag may gustong gawin ng Panginoon, kapag meron siyang nais isakatuparan, walang kayang humadlang. Hindi ang ating mga limitasyon. We are being honest and we are being truthful in saying na we were caught unprepared by this situation. Yes, we are unprepared. Pero hindi rin ginalang ng Panginoon yung ating unpreparedness. Hindi naging factor yung kakulangan natin ng gamit, yung kakulangan natin ng kakayahan, yung kakulangan natin ng kaalaman. Hindi naging factor yon sa Panginoon. What He wants will be accomplished for His church, for His glory, and all by His grace. So Mary was empowered to believe. You may ask, how much faith is enough? Tinuruan po tayo ni Jesus, no? Na it's not about the quantity, but the quality of our faith. So kahit gaano kaliit yung ating pananampalataya, kung yung pananampalataya natin ay may kalidad at mula sa Panginoon, yun po ay magbubunga. Na? Kahit po yun ay kasing liit lamang ng isang mustard seed. Okay? So the question is not about quantity, but quality. Okay? So, siguro po natatanong din po ninyo, kasi hindi lang po si Mary ang nakatanggap ng announcement, no? Maging si Zechariah po, na tatay po ni John the Baptist, ay nakatanggap din po ng announcement, ano? Pero, kung makikita po ninyo, magkaiba po yung resulta, magkaiba po ang tugon ng Diyos sa kanilang dalawa. Ano po ang difference? Dahil po sa kalidad ng kanilang pananampalataya. Now, we see here in this text that Mary is not only chosen for obedience, not only empowered to believe, okay? Lastly, she is also enabled to serve. She is also enabled to serve. Siya po ay binigyan ng kakayahan na makapaglingkod. Okay? Verse 38, ang sabi po ni Mary, "Behold, I am the servant of the Lord.
behold, I am the servant of the Lord. Okay? Yeah. Naalala ko po, no, before I continue on with my outline for today, I was just reminded ng mga pagkakataon na bago pa po mag-pandemic, meron pong mga nanay na talagang nagko-confide po sa akin at lumalapit at maluha-luha na sinasabi sa akin na, Pastor, nalulungkot po ako. Ba't ka nalulungkot? Kasi po, pag nag-church po tayo, hindi ako makapag-concentrate kasi yung anak ko lakad ng lakad, yung anak ko iyak ng iyak. Ang focus ko po, imbis na sa Panginoon, ay nandoon sa anak ko. But then, I will always encourage them. I've always told them na huwag kang malungkot. Kasi at this moment in time, na ang anak mo ay palakad-lakad at paiyak-iyak at ang tingin mo ng gugulo, no? Actually, this is the perfect moment na ikaw ay ginagamit ng Panginoon. At yung iyong paghabol-habol, yung iyong pagkarga-karga, yung iyong pagpapagatas sa Kanya, yung pagpapakalmo mo sa Kanya, kahit hirap na hirap ka during worship, at pinili mo pa rin na pumunta ng church, instead na manatili na lang sa bahay, that is actually accounted as worship to the Lord. No? So, ibig sabihin, may gampanin ang mga magulang when it comes to their parenting. Bahagi po talaga yon. Dahil hindi naman natin pwedeng sabihin sa mga anak natin, hindi naman natin pwedeng silang sapalan yung bibig, no? At itali sa isang sulok sa corner ng church. No? So, nauunawaan po ng Panginoon yung mga ganong bagay. No? So now, that is also your service to the Lord. That is also your service to the Lord. At hindi naman magtatagal ang mga anak naman po ninyo ay magkakaroon din ng muwang na kung saan darating sila sa stage na sila po ay inyong mapapatahimik na, 'di ba? Mapagsasabihan na. So at least ikaw, darating ang time makakapag-focus ka na talaga doon sa word, ano? Pero at this point, kung yan po ay nararanasan ninyo kahit kayo nasa bahay, no? Pilitin na mag-focus sa salita ng Diyos o kaya pagtulog na balikan ninyo yung mga na-miss out ninyo na preachings, mga sermons na mula sa Panginoon. Pero never think na yung inyong ginagawa para sa inyong mga anak ay binabaliwala ng Diyos. No? Now, let's go to this point, enabled to serve. Sabi ni Mary, behold, I am the servant of the Lord. Okay? Si Maria po ay hindi lamang nagpasakop sa Panginoon ng isang bahagi ng kanyang buhay. No? It is not only a percentage of her life na dinevote niya sa Panginoon. Mary submitted a lifetime of service. Simula nung nakatanggap po siya ng announcement mula kay Angel Gabriel hanggang sa iluwal niya si Jesus, siya po ay naging instrumento ng Panginoon para palakihin si Jesus, para gabayan si Jesus, no? Hanggang sa siya po ay dumako sa kanyang gulang, no? Sa tamang gulang, patungo sa kanyang ministry. So the Lord used Mary, and Mary submitted a lifetime of service to the Lord. Siya po ang nag-grace kay Jesus to grow up in favor of God and man. So we can imagine Mary regularly talking to Jesus about the Scripture. Ano? So pinadaan po ng Panginoon, hinayaan po ni Jesus na dumaan siya sa proseso ng pagkakaroon ng isang magulang. No? Because He's not only fully God, He's also fully man. So Jesus made sure that He will go through the right process, legitimizing His humanity. Okay? So siya po ay dumaan sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Okay? So imagine the sacrifice it would mean. Naisip niyo po ba kung gaano kahirap yon? Na ikaw ay hindi lang basta-basta nanay ng isang bata, kundi ikaw ay isang nanay ng isang bata na alam mo sa sarili mo, Diyos na nagkatawang tao. Hindi po ba? Napakabigat na responsibility, mga kapatid. Siguro maraming pagkakataon kay Mary na nahihiya siya sa kanyang sarili kapag sesermonan niya yung kanyang anak, no? O kaya i-guide niya yung kanyang anak, no? Siguro naiisip ni Mary, sino ba ako para pagsabihan itong Diyos na nagkatawang tao? It was a difficult task, mga kapatid. Sa mga pagkakataon na si Mary ay nagfi-flare up sa galit sa bahay, sa mga pagkakataon na namamali ang motibo ni Maria, alam niya yung kanyang anak, alam yung kanyang motibo. Alam niya, naisip niyo po kung gaano katinding experience ito, na piliin ng Diyos para maging
nanay ng ating tagapagligtas. Hindi po ba? But Mary offered God what she has. Kung anumang meron siya, ibinigay niya sa Panginoon. Binigay niya yung kanyang womb, binigay niya yung kanyang motherhood bilang regalo sa Diyos. Although we know na lahat ng yun ay nagmula rin sa Diyos. Okay? Nagtiwala siya sa Diyos. Okay? Dahil alam niya, Diyos ang nagtumawag sa kanya. At alam niya rin na ang Diyos ang tanging may kakayahan na magtawid sa kanya sa lahat ng kanyang experiences. At ang tawag sa kanya ng kanyang pinsan, si Elizabeth, na nanay po ni John the Baptist, ang tawag po sa kanya, blessed among women. Blessed are you among women. Di po ba? Yan po ang tawag sa kanya. Ikaw ay pinagpala higit sa lahat ng kababaihan. But we have to understand, mga kapatid, Mary was not chosen because she was blessed. She was blessed because she was chosen. Okay? So, hindi po siya mapalad. Hindi po siya pinili dahil siya ay mapalad. Okay? Kundi siya po ay mapalad dahil siya po ay pinili. Okay? So, sa ministry life natin, mga kapatid, sometimes, and I'm also guilty of the same thing, mga kapatid. Kahit pong inyong pastor, minsan dumadako sa pag-iisip na parang burden ang ministry. Hindi po ba? Dumating na po ba sa inyo ang ganyang tagpo? No? Na para bang ang paglilingkod ay burden. Lalong-lalo na kapag hindi mo nakikita na sumasang-ayon sa plano mo ang mga pangyayari sa loob ng church, no? And you think of that ministerial duty as a burden. No? Napapagod din naman tayo, nadi-disappoint din naman tayo, mga kapatid. All those are present in our lives, and sometimes we look at our ministry as pambihira. Mas maganda pa yata, wala tong ministry na ito. No? Bakit, Lord, bakit mo pa sa akin inatang ito? Dami naman dyan, ba't ako pa? Wow. Diba? Minsan, unknowingly, tayo po ay nagkakaroon ng pride sa ating mga puso, thinking that ministry is a burden, and we fail to recognize that simple fact that God has chosen us to serve. It's still an act of grace. Yung pagkakapili po sa atin ng Diyos para magkaroon ng gampanin sa iglesia ay biyaya po ng Diyos. Okay? Kasi to tell you honestly, it could have been somebody else. This could be somebody else preaching, no? Pero I would like to maximize this opportunity. But I must tell you, mga kapatid, I also came to the point of, Lord, ayoko na mag-preach. Lord, pwede bang iba na lang? Lord, ayoko na nito. No? And that's when I know that pride is already sinking in my heart. Kailangang mapaalala sa sarili, mapaalalahanan tayo na anumang ginagampanan natin para sa Panginoon, sa Kanyang iglesia, ay bunga ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Ito po ay tinanggap natin bilang biyaya. Do you still remember John the Baptist? Pinsan po ni Jesus. Nung nakita na po sila ni Jesus, by the way, matagal po silang hindi nakita at hindi po sila lumaki sa isang bayan. So most likely nasa bandang Jordan hindi po ba? Alam ko nasa Judah si John the Baptist. So hindi po sila magkababata. Kaya nung sila po ay nagkita na, sila po ay grown up na parehas, ito pong si Jesus Christ ay nagpapabaptize kay John the Baptist. At ang response po ni John the Baptist, naku naman, dapat ako ang magpabaptize sa'yo. It should be the other way around. You should be baptizing me. Kasi alam niya na ito ang tagapagligtas. Ito ang Diyos na nagkatawang tao, pero nagpapabaptize sa Kanya. Pero ang sagot sa Kanya ni Jesus, no, it is fitting for all righteousness. Bautismuhan mo ko kasi ito ang kinakailangan para matupad ang aking gampanin, no? Na matupad ang katuwiran na nais ng Panginoon sa sangkatauhan. So, John the Baptist is also famous for saying, hindi ako karapat-dapat na kalagan ang iyong sandalyas. Okay? Can you imagine that? No? Ang sabi, para po kay John the Baptist, hindi nga ako karapat-dapat na hawakan yung paa mo Na hawakan yung tsinelas mo No? Alam niyo po ba yung sandalyas?
Okay? Yun po ay ang pinakamaruming gamit natin sa ating katawan. At bukod pa roon, yun po ay isinusuot sa pinakamaruming bahagi ng ating katawan. No? Especially in the context of their time. Kasi tayo po ngayon, hindi na halos narurumihan yung paa natin. Kasi po, sementado na ang mga daan. Di po ba, nauso na yung mga sapatos. Di po ba, nauso na yung mga bota kapag baha. Pero during their time, ano pong nangyayari? Naglalakad po sila ng milya-milya. No? Na sa buhanginan, nababasa ang kanilang paa. So pagdating mo sa bahay, pagdating mo sa iyong destination, yung ano mo, yung paa mo, talagang pwede nang pagtamnan ng kamote. Putik-putikan na yan, ano? So ang sabi ni John the Baptist, kahit yung pinakamaruming bahagi ng iyong katawan ni Jesus, hindi ko pwedeng hawakan. No? Kahit yung sandals lang, yung sandals din, ay wala akong karapatan na ito'y hawakan. Alam ni John the Baptist kung sino siya, at kilala rin ni John the Baptist kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Now think about that, mga kapatid, ano? At isipin po natin kung gaano taliwas yung ating mga perspective kung minsan nakakalimutan natin na yung ating paglilingkod sa Panginoon ay biyaya. No? That even this point na ako'y nagpipreach sa inyo, this is something that I do not deserve. No? Alam ko sa sarili ko na hindi ako karapat-dapat sa pulpitong ito. No? So, naintindihan po natin, mga kapatid, we have to remind ourselves about this truth. And as we ponder that first Christmas, ito po'y kauna-unahang tagpo sa Kapaskuhan. No? Isipin po natin kung anong itsura ni Mary. No? At kung ano po ang kinaharap ni Mary dito po sa tagpong ito. Tanungin po natin itong tanong na ito, what did God give us that we can use back for His glory? Anong ibinigay ng Panginoon sa atin na pwede rin po nating gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos? Okay? So in what areas of our lives do we need to trust God more? At aminin po sa ating mga sarili that we are the servant of the Lord. Can we also say the same thing that Mary said? I am the servant of the Lord. Ako ay lingkod ng Diyos. So Mary, as we learned today, mga kapatid, was chosen for obedience. He was also empowered to believe. And he was also enabled to serve. Si Charles Spurgeon po, isang napakahusay na mangangaral na ginamit ng Diyos during the 19th century. Ang sabi niya, to trust God in the light is nothing. To trust Him in the dark, that is faith. Okay? Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, dahil nakikita natin lahat ng mga mangyayari, okay? At sa liwanag ng ating pagsunod, nakikita natin na wala namang paparating o wala namang magaganap na masamang bagay sa akin. Because the light is on and you can see everything so clearly. Ang sabi ni Charles Spurgeon, that is nothing. Pero ibang usapan kapag ikaw ay sumunod sa Diyos. But in the same way, you are clueless about what's gonna happen. Yung ikaw ay sumusunod sa Diyos dahil alam mo, Lord, sabi mo eh. At kapag sinabi mo, yun ang magaganap, no? Yung buong tiwala na sumunod sa Panginoon, kahit wala kang kaalam-alam kung anong naghihintay sa'yo. No? Na hindi mo alam kung anong kakaharapin mo after mong maglagak ng tiwala sa Kanya. Ang sabi ni Charles Spurgeon, yun ang totoong pananampalataya. Okay? Kung saan tayo ay sumusunod sa Diyos, hindi dahil nakalkula mo lahat ng bagay, kundi sumusunod ka sa Diyos dahil alam mo, siya ay Diyos. So Mary demonstrated genuine faith when God called her for a special task of raising Jesus, despite possible frightening consequences. Sa kabila po ng mga kapahamakan na maaaring maranasan ni Maria, sa kabila ng mga bagay na maaaring mawala o ng mga tao na maaaring mawala sa kanyang buhay, no? Pinili po ni Maria na sumunod. And may we all, by God's grace, a blessed church, respond in the same way when God calls us. I wish you all a Mary's type of Christmas.
Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita. We thank you, Lord God, for granting us the grace to worship. Thank you, Lord God, for granting us the grace to have this moment with you. The grace to listen to your word. Thank you, Lord God, for granting us the grace to serve. The grace to trust. Thank you, Lord God, for granting us the grace. The grace to become your children. The grace to take part in your kingdom. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Panginoon, dalangin ko, Lord, na ang kapangyarihan, Panginoon, na sinuplay mo, Panginoon, kay Mary upang manalig, upang sumunod, upang magtiwala, Panginoon, ay mapasa amin continually. Lagakan niyo po kami, Panginoon, ng ganitong uri ng pananampalataya, ng ganitong uri ng pagsunod, Panginoon. Enable us, Lord God, to have this type of faith and submission, Lord God. Na sa mga pagkakataon, Lord, na kailangan naming mamili, Lord God, only one factor will determine our choices. And that is that phrase, according to your word. Be it unto me according to your word. Let it happen according to your word. Tulungan niyo po kami ng inyong salita ang maging bukod tangi na ninanais naming maganap sa aming buhay. Lord, we give you glory and praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. There is a love so sure, nothing it can't endure.
Mga kapatid, bago po tayo tuluyang magwakas at dumako po sa benediction, gusto ko po kayong paalalahanan na gamitin po itong mga susunod na araw po sa ating sambang gabi from December 20 to 24 na anyayahan po yung inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, at gamitin po natin ang bawat gabi para po maitanghal si Jesus sa kanilang buhay. We will share the gospel to them as a team. So I'm praying po na kayo po ay nananabik sa tagpong yan. Okay? At sa pagkakataong ito mga kapatid, itaas po ninyo inyong mga kamay at tanggapin po ang basbas na nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up. Whoa, from the hearts of the found. Whoa, we lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Whoa, rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the